honest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Maayong gabi Bacolod, maayong gabi bilugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Biyernes, September 17, sa Friday edition kita sa presentation sa Action Firing Line. Ang inyo din alaga Action Boy Duran, sa ngalan man ni Action Brian Morden, ang inyo din regular anchorman. Nanong aton sini nga paghahambalan sa karon nga gabi sa aton sini nga pagpangalagad. Ariho si Mayor Bing Leonardia na nawagan sa Energy Regulatory Commission nga maghimo sa mga intervention sa sining nagasaka nga mga balayran naton sa kuryente o sa aton diri nga kaso sa Bacolod with Seneco. I would like to believe hindi lang Seneco ni ang nagapasaka sa balayran sa kuryente, kundi bisan ang iban nga mga electric cooperatives bangod sa sining rason bala nga ang ining submarine cable sa National Grid Power Corporation daw na damage ato nga muning ginaagyan abes ang supply sa kuryente nga ginasupply sa aton sa KEPCO Salcon. So bangod sina hindi nakasupply sa aton, wala makasupply sa aton ang KEPCO Salcon sa aton sini nga contracted price kag nagabakal kita sa USM meaning wholesale spot electricity market, no? Dira kita nagabakal nga mas mahal nga presyo. So amo inang rason nga may mga pagtaas sa presyo sa aton sini nga balayran sa kuryente. So nanawagan na si Mayor Bing, nagpadala sulat dito sa Energy Regulatory Commission, no? Ano pa? Uy, karon may bisita kita from SSS, Social Security Service. May mga nagakuan gali, may report kita nga nabaton mga kaaksyon nga may ara gali nga mga fixer ka mga scammers, ha? Nagalibot, ha? Nagalibot sa aton sining mga banwa ka syudad, nagatanya guro sang serbisyo sang SSS, hindi ni sila nga mga kwan, hindi ni sila nga mga legitimate nga taga SSS, mga scammers ini sila, so basi mabiktima bala ka mo. Karon may bisita kita sina nga maging kaupon naton sa aton nga pagalagad, no? Kag Major General Benedict Arevalo, ang formerly 303rd Brigade Commander naton, at that time he was still a colonel, subong Major General na, kag amo ang nagapungko bilang bag-o karon nga Division Commander sang 3rd Infantry Division. Base dito sa Hamindan, Capiz. No? So, welcome back, Sir Benedict Arevalo. Kag, sa tagapadayon, investigasyon bala sa sining pagbakal sa gobyerno sa mga face mask, face shield sa Pharmaceutical Corporation. Pertigali, no? Ang mga opisyalis kuno sa Pharmalegal, perting binakal sa salakyan, right? Mga way ganit 1 year after sa transaksyon sa gobyerno sa Pilipinas sa pagbakal, sa pag-supply nila sini mga face mask, face shield, mga PPEs. Way ganit nagbinakal sila islakyan. Perti ka mga high-end nga salakyan. Sus, daw nagpanghalaw-haw man ko ba? Perti ganit katakuguron ganan siya. Sige, istoryahan tayo na karon, no? Kagiban pa nga mga issues diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Firing Line. Balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Oras na ito nin punto alas 7 sa sinigabahin sa aton nga pagpangalagad. I-check ta na aton sining weather update halin sa PDMP, ang aton Provincial Disaster Management Program Team, nga magadulong sa aton sang latest update sa lakat sang panahon. You should remember mga ka-action, ha? May mga gin-report na nga sa sining palabuton nga last quarter sang 2021, muni ang ginapaabot nga may magaluntad ang La Nina phenomenon, no?
pero titanawon tanay. Nanong ato sinigalakat sang panahon diri sa probinsya sang Negros Occidental including Bacolod City. With us si Dave Quahao sang PDMP. Dave, mayong gabi. Yes, Sir Boy. Mayong gabi man sa imo, subong man sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. Yaring atong lakat sang panahon, September 17, tuig 2021. Intertropical Convergence Zone o kon ITCC ang padayon nga nag-apekto sa Southern Luzon, Ilocos, Visayas, kag Mindanao. Ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Ilocos, Palawan, makaagom sa magalumon na kalangitan, kag ginibugopdan sang laptang patupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat, dala sang Intertropical Convergence Zone. Ang Metro Manila, kag iban nga bahin sa pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya naman sa kasarangan tubtub magulugal-umon na kalangitan, kag ginipugopdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat, tugaman sang localized thunderstorm kag Intertropical Convergence Zone. Ang Western Visayas, ilakip sang sulod sang Bacolod, makaaguman sang kasarangan tubtub magalumon na kalangitan, kag ginipugopdan sang lapsang pagtupa sang ulan, tugaman sang Intertropical Convergence Zone. Kasarangan tubtub may malagi nga pagmulamados nga huyop sang hangin, nagikan sa nakatundan, tubtub na bagat na nakatundan, naga-impluwensya sa kabugsan sang probinsya. Ang kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtub, mabulo-balot. Dave Quahao sang Provincial Disaster Management Program. Good evening. Mayong gabi, Dave. Yes, Salamat, thank kid, you. sa aton sining PDMP. No? O sige, Las 7:02, Action Radio Philippine Standard Time. I-check ko lang anay aton sining patrol, ha? Before kita magtalakay sa mga kamay issue, may ara nga report ang aton sining patrol manned by Action John Diaz. Partiguro ni sa bypass operation, may bypass operation, yagin patigayon karon gid lamang nga mga inoras. No, check naton si Action John Diaz. Action John, please come in. Action na boys sa mga natinyon, ari kami diri sa area sa Purok Sigay, Barangay 2, Surad sa Bacolod. Pero pinakalan, March in Action Boy, likod ng isang barangay hall naman niya, ka Barangay 3. Nilakit yung Barangay hall ka Barangay 3. Diri siya sa may 23rd Lacson Street. Likod ng Action Boys ang Barangay Hall Gate, may iskinita dara sa may wala, malusot ka dara, no? Hindi may agyan ka isa ka balay. Na ang alagyan diri sa balay ka rin malusot para ka lapos ka sa ibang palit ng mga puloy ang Action Boy, no? Isa ni siya ka balay nga perte ka mo kwarto, doon yung masala mga 5 kung 6 ka kwarto guro. Ang subject ida, sila gid ang pinakatuyo sa bypass operation. 4 ka membro sa isa ka pamilya. Sila nga 4 na ginanantaw diri nga mga involved sa negosyo kon illegal nga droga ang pagambarana. Sa 4 diri ang inisang nga report para sa ato sa kapulisan, mag-asawa ang duha. Hindi na iya nga utod sang lalaki kagang ilang nga pakaisa, no? Tapos may 4 pagid ka iban nga nadakpan nga ari diri sa area, most likely mga 8 ginitanan ka mga persona sa mga gabi ang gidakop sang kapulisan sa Station Number 2 kag Philippine Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 o kuna PDEG SOU 6 Action Boy, no? Gipamangkot na kay diri mga most likely mga gadlangat man sobra 100,000 pesos ang worth sang suspected shabu nga na-recover diri sila nga bypass operation sa bunga gabi diri sa area sa Barangay 2, no? Subong abi ongoing pa ding marking inventory karon na base karon ng mga development diri sa area. May pagiging ko na pagwapan mga kapulisan sa backup 2 kay sila di karon ang matag sa impormasyon may kang tanan siling bypass operation. Last report gikan sa patron ng taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasabot na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action John Diaz. So standby mag-action sa mga follow-up report nga aton patigyon bagi kay Action John Diaz angon sining bypass operation. 8 ka persona involvado diri ka arestado sa sining bypass operation. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa tag na nga alas 7. Sa karon nga gabi mga kaksyon, we will try to get in touch, no? Sa kay Comelec Commissioner Rowena Guanzon, angot sining pila ka mga issues, ipamangkot naton sa iya, related gyapon sa ato sining upcoming presidential elections, no? National elections naton. Ti kabalo naman kamo tining si Attorney Rowena Guanzon, is ay Negrense, taga Siyudad San Cadiz, formerly mayor ini siya sang Siyudad San Cadiz. Dumduman ko pa niya sa una, bag-uy ko nakasulod sa radyo, she was then the mayor of the city of Cadiz, ining si Attorney Rowena Guanzon, a fighter herself, no? Pertining pertini si Attorney Rowena Guanzon. Now,
amo ni siya ang COMELEC commissioner, no? Makutunta ining subong ni diri sa siyudad sa Bacolod, perti ang kuan bala kalaba sang linyahanay. Would you believe nga ang mga tao dira alas 2 pa lang ara na nagalinya? Perti ka excited sa mga tao nga magparehistro, no? Di may mga panawagan nga kung pwede ma-extend ang voters registration. Kaya we understand, kabalo naman kita tanan, nga ang voters registration matakop na ini sa September 30. Mula na galing ang akon man ko yung sabla, hala kita sa reklamo sa COMELEC nga pariyoti sa Bacolod kay perti ang linyahanay, nagapulaw ang tao, alas 2 pa lang ara na nagalinya, tigo makomodaran tag alas 9 na sang aga. Alas 9 ang makomodaran, pila ka oras ya ang tinada. Hindi ko sindi kung anong excitement nila ni. Ang ako na dress, ang ining registration actually, nag-start ni last year pa mo. Last year pa na siya nagsugod ang registration. Sa primero nga mga inadlaw kung binulan sa registration ay daw ay sa may kasapak. Daw ay sang nagaparehistro ay namilag-pilag ang nagaparehistro. Ang natingalahan ko diri sa siyudad sa Bacolod, specifically ang akon nga hambal diri ang siyudad sa Bacolod, puwerteng linyahanay sa aton sini nga mga nagaparehistro. Amak mo isa ka tuig nahalos ang registration, diri iya kag nagahingapos na, diri iya kag naginutok ang tao no Pinoy gid bala nga batasan bala, no? Pero i-check nato na kay may mga pila kita mangkot. We have with us on the line sa aton sini nga pangalagan si Attorney Rowana Guanzon, ang isa naton sa mga commissioners sa Commission on Elections. Online sa firing line. So we have Commissioner Guanzon. Commissioner, maayong gabi and welcome to this Action Firing Line. This is Action Boy Duran. Maayong gabi. Oo. Salamat sa Action Radio. Commissioner, ari ho kay kundi diri sa Bacolod, pertigit ang kung nakita ko bala, ano ni nga mga kuan mga subong iya daw tag alas 2 ang kagahon magalinya ng tao mo parehistro, no? Excited ang tao parehistro, no? Kung na Yes, kita niyo subong may mga pagbago da, no? Kaya ang acting subong da election officer si Attorney Fatima Aspan, mo nang acting provincial supervisor. Mo nang inambalan ko siya nga pang hulam tutulda. Dason subong ang linya na hindi na straight line, daw sa eroplano bala, daw sa airport pa zigzag. Iway na kayo, naka-enforce ka na social distancing. Yung mga tao tungod nga, pero tinagig ka apike, alas 3 pa ko no, nagalinya na da mga tao. Amo na nga nagpabutang kami tulda. So very good, very good. Pero ang mga PWD, ang mga seniors kagabusong, unang gid sila pirmi sa linya kay may ara man da courtesy lane, na express lane bala. Okay. Commissioner, rin panawagan bala nga i-extend ang voters registration at least until October 31. Ano ang status ni sa sini nga kuan nga ginaduso, Commissioner? Sang duha ka semana nagligad din meetingan na namon ng mga commissioners. Pero ako pabor ko nga extension, ang tanan niya hindi pabor. So majority nagboto sila yung away extension, tiway extension eh. Okay. Tungod nga mabudlay para sa amon nga mga tao, may schedule na mo. Kung mag-idog ka sang isa, may idog ka naman sang filing of candidacy. Idog ka naman sang okay. Awag nila ba project of precinct, wala kundi na makangalan gina-assign sa presinto. Kung namo na ulaton mo naman sa kabulan, di ate kinakaayo. Amo na nga hindi magsugot ang majority. Okay. Sige. Okay. Sige, masalay ko, Commissioner. Nagambal ka sa naligad, may mga ikapin sa 6.5 million ka mga deactivated nga mga voters nga
tungod nga wala makabuto sa sunod-sunod nga duwa ka eleksyon, abe. Dua, oo. So, Kasi subong bago na nga mga rule na, sa una, wala na yan, mahimos ang Comelec. Makaka-reactivate sila, email lang sila sa election officer. Email lang, gina-post mo na sa Facebook, ara mo na sa Comelec website ang tanan nga email. Let's say, taga Silay ka, may email address man lang imo nga election officer. Email lang na, hasta ang appearance mo sa video lang. Hindi ka Okay. na magkadto to sa Comelec. Amo na nga idea. Kaya ini sila may mga kuha naman na sila daw na may mga ano Yeah, pa lang sila. actually, proposal ko na, glad na approve man. So Because okay. I said, may biometrics naman na sila nga Yes, daan. oo. Nga pabalikon niyo pagid sila nga may COVID gani. Why man na ma-erase ang ila nga mga thumbprints na. So, amo na nga ang mga director, sang-ayon naman sila. Okay. Agree naman sila nga, pwede. So So, pwede. email lang, pati ang pag-vote-taking sa... Siyempre, video sila sa election officer kaya para ma-verify lang itsura kung parehas na nga tao. Correct. Oo. So, that's sa mga vote-taking. Siyempre, kasi under oath na mo. Dala man sa video. Election officer mo lang ma-okay lang. So, hapos lang na kayo. Email lang kamo. Panugon sang buto nyo. So, 6 million pa lang na-deactivate ako. Gani man ho. Mayo kay gin na mas mahapos, mas safe nga amo nang himuon nato na commissioner, no? Sige. Commissioner, ang ari mamangkot ako, is it ang mga partido naton are they allowed nga magbutang sang watchers during the voters registration? Voters registration? Yes. What's that? Oo. Why sila? Hindi sila pwede. Kaya daw may request diri ang isa ka grupo sa Bacolod, sa isa ka partido nga to mabutang sila sa watchers during the registration. So, hindi allowed. May manaya kinanlan kay may tapos ka mo rehistro ang inyong ngalan makadto po na sa election registration board. Tanaw da ko may mga opposition sa inyo. Balik na to sa kay Aldi Kayding. May opposition bala sa registration ni Aldi. Okay. Hindi may hiyit po siya. May man kita ng watcher ka. Ano ka muda? Kaya kagutok lang ka muda. Gagutok na kadaan subong ang nagaparehistro, no? Gusto nila yung maglaton bala. May man kinalan. Na na yun. Sige. Kung sila matuman tagin matuman gid during the election ining longer voting hours naton nga hindi na matakop kita mas malawing oras na. Pwede, gid. Kaya mo lang ako nga concessions nga hindi ka naman kadugang election day. Kaya ayon sa batas, sa lahi, isa lang kaadlaw ang eleksyon. Pero isa kaadlaw ang eleksyon, pero ko hindi karon mo man sa hasta alas 9, alas 12 sa gabi karon kay may galinya pa man. Sige, yun lang. Okay. So, hindi pa man final, pero I think that's na napakadto. Kaya tungod sang social distancing bala. Siyempre ang linya ay layo ay man. Pero kay nakarenta naman kami sa mga vote counting machines na extra. Kada presinto, 700 na lang kabutante. Okay. So hindi naman ginaguro malambutan na alas 9 sa gabi. Whereas before ang kada presinto, Commissioner, tag 1,000, no? Oo, lambot, 900, 1,000. Muna kung damo lang taning budget namon, pwede ka dyan mabuinan pag dito. Hasta lang kami da. So, subong Kaya ni budget, amo ang naman kada na. presinto may 700 na lang more or less ka butante sa isa ka presinto. Okay naman ang 700. Hindi na naiya ka social distancing. Ang tanan nga gaubo kung may lanat, ara man isolation precinct. Isolation polling place tawag. May mga health workers nila. Iswab sila. Pero ang ilabalota, pwede sila kabutar. Okay. Sa mga ano sa mga positive, sa mga COVID positive? Hindi ako may symptoms ba? Symptoms. So, Sabi gaubo sila, sipon sila, sore eye sila. May lanat sila sa tanggalin siyempre, check man sila antes maglinya. Tapos dito sila sa lapit mo na ng isolation polling place.
Dito sila botar. Okay. Ang Pero aton iswab sila dito antes. ang aton nga mga senior citizens, may lain man sila nga presinto? Waay. Same lang. Pero ang mga persons with disability, base, may laing nga presinto. Kaya syempre, aras las dalom. Hindi sila pwede kasaka. Okay. Hindi man sila nga isa lang sila ka-presinto. Isabla ka polling place. Isa polling. Isabla ka kabisa ka classroom nga puro PWD lang ang voter. Lain-lain na ila presinto. Okay. Sige. So, Commission... Pwede, kapos sila, pagkatapos sila votar, talo naman na to sa Board of Election Inspector sa ila, kanya-kanyang presinto, pag maisip, i-feed naman sa ilang machine. Sige. As of now, Commissioner, ready na ang COMELEC with the vote counting machines natin, kompleto na. Ara sa Santa Rosa nga warehouse, ginapang check. Nakita niyo ito may retrato sa mga Facebook, sa news. Pinapang check ang vote counting machines. Kaya test run man na mo. Kada isa testingon ginaya. Oo. Di man imagine nga grabe sila ka ganan pugihan ginang COMELEC. Kaya isa-isa ginaya testingan. Sige. Kaya hindi ka mo worry silang brown out. Kaya kada machine may man na siya nga backup battery. Okay. Maski mag-brown out siya, pwede na yan, ma-under na yung machine. Ang problema sa ibang nga lugar, ang transmission kay internet biabi sa bukid, kabudlay. Kung hindi gid pa ka-transmit kay wala internet, naugtanan. Upod ang mga watchers, kay sa poblasyon na lang i-transmit. Okay. Mo na tapos sa mga nagliliga da kay hindi pang internet connection nato dito pigaw pagid man sa iba mga kwan. Kasi nahimo man. Natapos man ang eleksyon nga Correct. taw-taw wala man inaway. Butante wala lang tayo inaway, way patyanay. Sige. So Commissioner, salamat kid for your time, ha. Thank you very much. Damo kami sa information gigan nakuha sa imo, no. Salamat sa Action Radio kung sa imo man. Sige. Salamat, Kid. Sige, May gabi. Commissioner, may gabi. Attorney Ruan Aguanzon, mga ka-aksyon. Ang COMELEC Commissioner nga taga Negros iya, ha. Taga Ciudad Sagada. Damo informasyon, ano. Damo ka informasyon nakuha kay Commissioner Aguanzon, no. At least, sulitong ko lang, ha. Sa mga na-deactivate bala ang ilang nga boto, kay way makabuto sa sunod-sunod nga duwa ka eleksyon, pwede ka mo maka-reactivate pagi lang sa online. O mag-email ka mo sa COMELEC, tanawan nyo lang website sa COMELEC. Dira ka mo agi. Hindi na kinanglan nga magkadto para sunod kay Commissioner Guanzo. Hindi na kinanglan magkadto ka mo sa COMELEC para mag-reactivate sa inyong voters registration. Pwede lang online para nga ma-observe natin ang physical distancing, hindi pa maudlay sa mga magapa-reactivate, no? As to the extension sa voters registration, although si Commissioner Guanzon sambal niya, pabor sa iya nga i-extend ang voters registration, pero ang iban nga mga commissioner siya daw, hindi. So niya, laban-laban, why na niya sang extension sang voters registration, otherwise, kung mag-extend sila, di malain naman ni ang filing sa certificate of candidacy, ang mga schedule bala may domino effect ni siya mo nga pag adjust ni mo sang isa ka activity, all other activities will follow sang adjustment. So dako nga trabaho na hindi lang na ordinaryo bala ka sa akong pagtanaw, hindi lang ordinaryo na nga voters registration extension. Damo sina ang maapektuhan nga schedule sang COMELEC, including sang filing of certificate of candidacy scheduled on October 1 to October 8. Ako ya gani hindi na ko ya pabor sang extension sang voters registration. Kaya nga isa ka tuig na ning registrasyon mo nga ang subong lang iya nagalas ang linya tag alas 2 alas 3 ang kagahon ang gusto magparehistro. Diri ka daan sa siyudad sa Bacolod, butang daw nakita ko man dito may damo naga-question bala. Damo sang gusto magparehistro kagahon galinya na. Iba ko rin mga pangayaw pa ina. I don't know. Iban din ako hindi man taga Bacolod do diri iya maparehistro sa siyudad sa Bacolod. Tingala ko gani nga ara tas laga linya alas 2 alas 3 ang kagahon. Diri sa Bacolod may curfew kita alas 10 to alas 4 sa kagan, di ba?
Ti why ni sila violate sa aton nga curfew ordinance? Why ni sila ginapangdakop nga tungod sa curfew? Kaya din sa syudad sa Bacolod, may curfew ordinance kita mo, di ba? Las 10 ang gabi, tudto las 4 sa kagahon. Di karon ara kada galinyas kumalik las 2, las 3 ang kagahon, ti curfew hours pa na. Why sila nga pangdakop da sa paglapas sa aton nga curfew ordinance? Kag ining aton nga social distancing na-observe by hand dira. Hindi ko may nakita ko lang mga picture sa Facebook. Mga picture nga na-post nila sa Facebook. May mga nanay mo, dala pang ilagagmay nga kabataan. Eh, di sila nagalalin man. Nga hindi mo tumabilin sa balay mong bata mo. Ha? Nga, bitbitas na gagmay nga kabataan, gaigda sa baldusa, gaigda sa simento, kaya maparistro ang nanay. Eh, ano ang excitement sang mga nagaparistro ni nga maplinya kaya alas 2, alas 3 ang kagahon man. Hindi ko ka-intindi, no? Amo na siling ko nga, although nga gusto naton ang halos tanan, kung ang tanan, makaristro nga ang dapat lang paristro, makaristro para ma-exercise nila ang ilas ni nga right to vote, right to suffrage, sabi. Pero, yung tagaan na tabala isa ka tuig na niblang registrasyon. Ha? Eh, kung gusto mo gidya, nga mag-exercise sa imo nga right to vote, nga sa nagligad pa nga taway, way kakaparistro. Kung di niyang ginutok, dito man tayo naghalas ang dasok. Isa ka tuig nga registrasyon. Si Pabla, bago ka nakadumdum yung magparistro, hindi ko ni mabasol ang Comelec mo. Although nga they are trying their best, no? Nga, tipo rin na, bali, Commissioner Gonzo, nag-set up na sila mga tents o mga tulda. They are trying their best nga hindi man mabudlayan ang aton nga mga paristro, but the fact remains niya, isa ka tuig na ang registrasyon. Nga, subong lang ka muna ginutok, dira? Kasi tapos kung magiginutok, dira, kag hindi ka makakomuter, basulon mo, Comelec. Okay man, ibubunot mo na mo, naghalalin niya ka na, hindi ka pa makomodahan. Kaya sa isa kadlaw, may limit mo na mo ang makomodar sa Comelec. Pila mo lang siya, isa kadlaw makomodar sa Comelec, pila? 350, 400? Linyahan da sang tag 1,000, tag 1,500. Siyempre, damo hindi makomodate. Ang buyayawon, tang Comelec, daw hindi naman sakto. Kaya isa katuig man niya. Ang aton nga, registrasyon, dapat, kung gusto kayo desidido kayo maristro, dugay na nakaparistro ka, di ba? Objective, balanced discussion, fearless comment. Firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Magabalik kita sa aton diri nga pagpangalagad sa Action Firing Line. Sa aton pagbalik, i-try nato na ining panawagan ba ni Mayor Bing sa Energy Regulatory Commission to make some interventions sa sining pagsaka sang presyo sang balayran sa kuryente diri sa Sineco franchise area is specifically siyudad sang Bacolod. Sa pagbalik sa Action Firing Line. This time check is brought to you by
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So, unati, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagtalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na nag-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, ito nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you. Oligo sa kay Maria Rivera Muroyama ihada may gabi dire sa imo sa Japan. Embong Jocampo sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good evening sa imo, good evening dira kay Dr. Matt Mayo. Hello mo kuno sa Sister Mrs. Alvarez sang Ramilo Village Tangub. Kag hello kuno kay Renz Duran. Ay kanan. Inday Blaza may gabi sa kay JR Pilahio, Jonah Operator David. Sa kay Emma Alcuela Kilstrom, good evening man. Sa kay Christine Menyas Villalobos, Jocelyn, mga gabi. Manjo Arnejo, William Belonia Minerva from Purok ECC. Sa kay Suzette Alunan, Mary Grace Silva Katage, Nona Agravante, mga gabi. Melanie Calvas, kay Noel Amar, mga gabi man sa imo, kag kay Leia Ang, kag kay Rochelle Fulgencio Susana, Martin Aliling, Torco Jongko, Migo, Tol Mangabi, Rene Verdad, kag Ray Baryoga, Dali de la Torre Lopez, John Serna, watching live from San Enrique, kay Camelo Garingo, nya front lang na ang daladala nga bata para ma-priority. Rolly Dohilio, oy, good evening sa imo, Migo. Tamyaw sa imo dira, tamyaw naman si Kagawad Noel Libuon. Donna Robles Prodigalidad from San Diego, California. Sige. Sa kay Criselda Balendez Iman, Bernadette Lacson, maanggab iman sa imo. Shout out ko no kay Marilo Lacson Rabaca sa Branch 53 sang Hall of Justice. Robbie Byrne Lacson, Paglaong Village. Kag good evening no kay Mayor, kay Vice Mayor pamilyaran, no? Kag kay Jocelyn Song Comedia, good evening man sa imo. Eddie Laus, kay Ruben Dicatoria Gonzalez, kag Jerry Limaco, no? O sa balik kita mag-action sa aton sininga pagpangalagat sa action firing line, sa sinina naton si Mayor Bing may ginpadala bala nga letter sa Energy Regulatory Commission nga nagapangayo sang intervention sang ERC sa sining pagsaka sang atong balayran sa kuryente. Although sininga adlaw lang kabaton kita sang PR press release from Seneco nga may pagnubo sa balayran sa kuryente daw pila ka sa sentimos abe ang pagnubo sang balayran sa kuryente, no? Pero anyway, muna yung ginahambal ni sa kay mga bayan ni Mayor Bing sa ERC nga tanawon, make some intervention sa sining pagsaka sa presyo sang power rate diri sa siyudad sa Bacolod. Siya mayor sa siyudad sa Bacolod, so iya concern is Bacolod, no? Ang pagsaka sang rate sa kuryente sa aton nga pag-intiende. Bangod ini sang naguba lang sa submarine cable sang NGCP nga among ginaagyan bala sang supply sang kuryente nga ginabakal naton sa KEPCO Salcon. Hindi makasupply ang KEPCO Salcon sa aton sa ginkontrata naton nga presyo. Pila ning aton kontrata na sila do 5.42 bla mo 5 pesos and 42 centavos per kilowatt hour. Wala sang mahimo. Ang Sineco, bangod nga hindi makasupply ang KEPCO Salcon, nagbakal sa wholesale spot electricity market. Ngati, ang presyo daya variable na sari-sari na depende sa demanda mo.
So, mostly, nagabakal kita sa mas mahal nga presyo, kag di na karon ipasa, kundi sa konsumidor. Sa konsumidor lagi na pasa. Wala man tada question. Nga ti pasa sa konsumidor, kay ti kita ang owner, member owner da mo. Member owner ko to, kuno kita. Sang Sineco. Ang akon lang amuni. Kepco Salcon was not able to comply sang ilang nga kontrata because sang naguba dira nga submarine cable sang NGCP. Ang akon lang nga ti nga ang kita ang lukdo sinahaw. Dapat ang Kepco Salcon kay may kontrata kaya kung may diferensya tong hindi ka mo ka-deliver, kamo yung pangita pagi. Nga madeliveran kami kuryente, kami kontrata kita. Kamo yung pangita pagi nga ma-deliver kamo sang kuryente sa Bacolod as per our contract sa presyo nga aton man nga ginakontrata. Kung pilang kontrata nato na mo na dapat i-deliver tani. Ti karon yang Sineco yang nangita sang source sang kuryente kang nagbayad sang mahal kag ginapasa sa konsumidor. That is why may pagsaka kita sa bayad sa kuryente. Ti sa ako na nga layman's view. Hindi man kuya abogado, hindi man kuya eksperto sa amo sini, pero ti may kontrata mo. Whatever the reasons nga hindi ka mo ka-deliver, inyo na ya. Way kami labot kung ako yan, way ko labot kung ako rason na hindi ka mo ka-deliver. Pangitaan nyo kami ya, kay may kontrata ka mo sa amon, mga ma-deliver ka mo sa amon sang kuryente, sa amon nga presyo. Ti kay may rason ka mo nga hindi ka deliver, ti hindi inyo na yung problema. Ang amon niya sa Sineco, kung ako Bino, kung ako sa Sineco, ang amon niya may kontrata taya ti mo anyo lang kontrata nyo, bahala kamo kung anong imo nyo pagi. Kamo ya bakal to sa WISM, kay deliver nyo sa amon, bahala kamo kung pilang bakal nyo to, basta ang gin kasugta nato niya sa kontrata nga presyo amon di ba? Para nga hindi maglukdo ang konsumidor sang Sineco. May kontrata mo kung tani wala kontrata, ti may kontrata, ti hindi ka buya ka comply, whatever the reasons may be, hindi na yan rason para sa akon yang palukdohon nyo ang konsumidores ng Sineco. Muto naligan istorya naton bla si Miss Malu Paroco. Nga sila niya na mo gani ang nakitaan bla action boy nga ti sa dason nga kontrata i-include na ina nga kwan nga terms of reference, i-include na ina sa kontrata nga kung may mga diferensya basta i-deliver nyo gidya ang ginkasugtan naton sa nga nasaad sa kontrata. Mula ng akon nga pananawan dira nga hindi tani konsumidor ang malukdo sang mas mataas nga presyo ginabakal naton sa WISM kung ining whole spot electricity market, kundi nga kamuya nga nagkontrata sa amon, kamuya ka problema sa pag-deliver sa amon sang kuryente sa presyo nga ginkasugtan naton suno sa ginasaad sa kontrata. Objective, balanced discussion, fearless comment. Firing line. Action Radio Philippine Standard Time, 7:45. Si Major General Benedict Arevalo, nga formerly 303rd Infantry Brigade Commander, no? Nga diri sa Minuyan, Murciabla, Kernel Palando siya. Subong, amo nang magapungko bilang Division Commander sang 3rd Infantry Division, no? So, mayo akiti at least ining si Major General Arevalo, medyo kuan na siya sanay na, especially diri sa Negros, which was once under sa command ang 303rd Infantry Brigade, no? So bilang ko welcome back Major General Benedict Arevalo diri sa pagpangalagad nimo sa mapumuluyo hindi na karon sang Negros Occidental. Pagpangalagad diri sa Action Firing Line. This is Action Boy Duran. Okay, magandang gabi. Long time no here. Masaya tayo at nakabalik tayo. Yes, sir. This is one way of welcoming you back. Diri sa aton diri sa Negros specifically. No, hindi pa nga ako nakakabalik. Pero grabe na yung pagtanggap ng ating mga kaibigan sa media. Simula kaninang umaga, sabi ko, nandito pa po ako sa Manila, hindi pa po ako nakaka-assume. So next week pa po ang aking assumption sa Hamindan Capiz. Next week pa po, General, ang official assumption? Pero ang order is ang napirmahan ng ating Presidente effective 6 September. Ito po ay
sumabay sa retirement po ng dating commander na si Major General Eric Pinoya. Opo. So, ito na lang po, sir. I know dito sa Negros, when you were the 303rd Brigade Commander, you've done a lot, no? Especially sa peace and order situation ng Negros Occidental, no? Ito po, sir, ano na ngayon ang magiging priority natin upon assumption of the 3rd Infantry Division, sir? Ang sa totoo lang, dahil magagaling naman yung ating mga operational commanders, yung ating brigade commanders, una ko munang tututukan ang kapakanan muna ng ating kasundaluhan dahil doon po sa infantry, sa 3rd Infantry Division, meron po tayong admin function dyan. Nung tayo po sa brigade, operational function lang po tayo. So, ang aking nabisuhan ko na yung mga staff ng division na tingnan natin kung paano natin mapapaganda ang kalagayan ng ating mga kasundaluhan, yung kanilang pangangailangan. Ang headquarters ay nandiyan para magsilbi sa ating mga line units. Hindi tayo nandiyan para pagsilbihan nila tayo. So tayo ang nakakataas, tayo dapat ang tumutulong doon sa mga nasa baba natin. So yun ang una ko munang gagawin. Tapos pagka medyo na-plaster na natin ng maganda-ganda yung ating admin requirements, alam niyo naman tayo, hindi naman po tayo pwede magpapahinga basta-basta, especially malapit na pong eleksyon at kailangan po magsipag-sipag po tayo sa pagtugi sa ating mga kalaban. So, tulad ng sabi ko noon, ulitin ko lang naman, hindi naman po kayo bago sa akin at talagang tayo po ay nandito para magserbisyo sa ating probinsya, sa ating riyon. Tulad ng nauna ko rin nasabi, hindi po tayo nandito para sumikat o magpasikat. Ang hangarin lang po natin ay mapabuti po ang ating bayan, mabuti ating kinabukasan. Kung mababawasan natin itong threat ng ating mga kalaban, itong CPP-NPA na alam natin, nangingikil, kumapatay, nananakot. So yan po ang tututukan natin para hindi po sila makaperwisyo sa ating mga kababayan. Especially dito din sa mga kakandidato na sigurado tayo susubukan na naman nilang pigilan. Opo, you mentioned the election. Existing pa rin po ba yung tinatawag natin mga controlled areas ng CPP and NPA na kung saan kung magkampanya ka, you have to pay access fee, parang ganun? Yun ang ating tututukan at talagang tutulungan natin ang ating mga kandidato na hindi mabiktima ng ganyan. Importante lang po ay sila ay nakikipagtulungan sa atin at hindi nila tinatago o hinahayaan nila na makakuha ng suporta ang itong mga armadong grupo dahil sila ay tinatakot, dahil sila siguro ay naniniwala na itong mga armado ay magpapanalo sa kanila. Sa atin naman experience, hindi naman talaga nakakapagpanalo yan. So, General, hope to meet you again and see you pag nandito ka na sa 3rd Infantry Division. I know you'll give time na mabisita talaga ang probinsya ng Negros Occidental. So, looking forward to that na magkita na ulit tayo. Sigurado yan. Alam niyo naman ang Negros, dyan po rin tayo nagtagal. At tulad nga ng aking motivation, dyan po ang pamilya ng aking misis. Dyan po pinanganak ang dalawa kong anak. So, ang ating hangarin, mapaganda ang kanilang kinabukasan. At yun nga ang aking motivation para tulong tayo sa peace and order and development ng buong region, hindi lang ng Negros, buong nasasakupan ng 3rd Infantry Division, kasama na rin ang Region 7. So tayo po ay, yun po ang ating motivation, yun lang po ating hangarin. Pag tayo po ay wala na sa serbisyo, masasabi natin, ang ating contribution dito sa peace and order ng ating bayan ay nabigay po natin. Opo, well said, well said. Salamat po, General. Salamat for your time and kasi gaya nang nasabi ko. Naman madali naman tayong
alam mo na, one call away lang tayo palagi. Oo nga. Ito si General Arevalo kasi parang isa ito sa makilala kong military officers na media friendly. Talagang madaling kausapin, madaling... Ito, ginagawa po natin to para sa kalaman ng ating mga kababayan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa media dahil napapaabot po ng ang ating mensahe sa ating mga kababayan. Kaya kung hindi rin po tayo magpapa-interview, sayang po ang mensahe na dapat na pinapaabot natin. Kaya ako ay nagpapasalamat din sa pagtanggap ng media sa akin. So, I should say that's one of the key of our successes sa campaign. When you have a media really bringing out the truth in the news. So, yun naman ating hangarin dyan. Sige po. General, maraming salamat po at magandang gabi sa iyo po. Stay safe, General. Okay, magandang gabi. Sige. Mga kaaksyon, Major General Benedict Arevalo. So, kilala nyo na yan sa taga Negros, formerly Colonel pala ni siya. Nag-Brigadier General pa siya gani. No? Nag-Brigadier General siya. Sa ari pa siya diri sa probinsya sa Negros Occidental, being the commander of the 303rd Infantry Brigade. Objective, balanced discussion, fearless comment, action firing line. Sa atong pagbalik, areho mga SSS members, bantayan naton, istoryahan naton kay may mga fixers gali, may mga scammers nga nagalibot, basi mabiktima bala kamo. Sang mga scammers nga nagapakuno-kuno, nagatransaksyon sa inyo para sa inyo kinanglanon sa SSS. Sa atong pabalik, hambalan tayo na with the Vice President for Visayas sang Social Security Services. No? Sa pagbalik sang Action Firing Line. Ang balitang ito. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa Lacarlota.
Pagkatapos, yung sa ilo diri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually radio karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagkamuli ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kita sila sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga
listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami, dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagado, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinig nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot-tuot po gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1. Tawakin brose kay Inday Blasa, oy Migo Abraham Apawan, Bam kumusta ka dira? Eunice Elban Buena, Chris Caripol Javier Tanatan, maayong gabi man sa imo. Kag Ana Sinoro, maayong gabi sa imo dira, no? Sakay Dennis Richard Timor Roma, Elizabeth Malaka Gamala, good evening man. Sakay Leia ang shout out na kuno ya kumari Nelny Realista, no? Kagay Angelica Niel, maayong gabi man sa imo, no? Okay? O sige. Balik kita mga kaaksyon ha sa aton dira nga mga SSS members ha, sa mga katapos ng SSS
Ariho, mantayin yun kay may nagalibot, gali, subong. Nga mga scammers, mga fixers, bala? Yung nagatanjag sa serbisyo para sa SSS, hindi ni sila yaba si mabiktima, bala ka mo? Muna nga paandam gid sa inyo, para nga mahibaluan ninyo ang ining impormasyon sa ining mga fixers kag scammers, no? Mangin kaupon naton karon nga gabi ang Vice President for Visayas sang West 1 Division sang Negros Occidental and Siquijor Province, concurrent man isang head sang Visayas West Division Panay, no, kag SSS Bacolod, no. We have with us may kaupo naton karon gabi si Ma'am Lilani Binidjan, ang aton sining mangin bisita sa aton sining pagpangalagad. Online sa firing line. Ma'am Lilani, magandang gabi po at welcome po dito sa Action Firing Line. Okay, maayong Action Boy. Maayong gabi sa lahat na nakikinig ngayon sa Action Radio, Action Firing Line. Yes. Thank you so much for having us tonight. At salamat din po for accommodating our request, no, for you to be with us sa ating all the time. All the time po, sir. Yes, ma'am. May natanggap po tayong mga report na merong mga fixers, mga scammers po na pupunta sa mga towns and cities dito sa probinsya. I don't know if it's only in the province of Negros Occidental, at namimiktima po ng mga members ng SSS po, ma'am? Yes, that's true. That's true, Action Boy. Especially now that SSS is offering this pensioners loan program. Alam mo, Action Boy, yung mga pensionado natin sa retirement, sila yung mga matatanda na. Sila yung mga senior citizens na. At meron kaming marami na talagang reports na nakuha coming from the pensioners themselves who reported to us na merong mga tao na pumupunta sa mga barangay. Sila yung sabi ng mga pensionado, nagre-recruit ng mga SSS members who are pensioners, retirement pensioners. At sila yung magdadala sa mga members natin doon sa opisina, Action Boy. At sabi pa nila, libre sila sa sakay, kinukuha sila ng van, puti na van. May service, May mga 5 na tao, mga lalaki. At after that, hinayaan naman sila na pumapasok kasi bawal yan, mga fixers, pumapasok sa aming office. At saka, especially ngayon, Action Boy, that it's still COVID time and we are still very strict regarding face-to-face transactions. We do accommodate members themselves, selected members. And ito namang mga matatanda, wala kaming magawa. But we really have to accommodate them kasi malayo pa yung pinanggalingan nila. At ang nangyari, Action Boy, sabi ng mga pensionado, paglabas nila, hinihintay sila sa labas at kaagad pinapasok naman sila kaagad sa van. Doon sa van, kinukuha yung kanilang yung papel na pinipirmahan nila, magkano yung na-avail nila na loan. At yun, Kuya Boy, Action Boy, kasi binigyan namin sila ng cash card. At saka yung loan nila, after 5 working days pa nila ma-withdraw sa mga bangko from the cash card. Kinukuha yung cash card nila. At saka yung papel wherein doon na-indicate yung amount of loan. At binibigyan sila, Action Boy, ng pera. Kaagad cash. Pero definitely... Corresponding to the amount of the loan? No. Hindi? No. Ang problema natin dito, Action Boy, kasi yung mga na-avail ng ating mga pensionado ay more than 20,000. At sometimes 32,000. Sometimes almost 40,000. And they are just being given a cold cash of 20,000. Nandoon sa kanila yung cash card. Of course, when they get the cash card, included therein is the envelope containing the
personal identification number or the PIN. Mhm. So they have all the access na doon sa cash card at saka hindi nila in-explain doon sa ating pensionado anong mangyari doon sa remaining amount. At hindi na sila nagkita, Kuya Boy, Action Boy, after that. Mhm. So, ito yung- sila na Yes. nag-withdraw ng amount ng loan. Yes, Action Boy. Sila yung nag-withdraw ng whole amount of the loan. Mhm. And the pensioner is only given 20,000. So, if we are to look into that, yung sa kanila is more than 10,000. So, kawawang-kawawa ang ating mga pensionado. At saka, Action Boy, may access sila doon sa cash card sa pensioner. Mhm. Sana nakikinig yung ating mga pensionado ngayon and all those SSS members who have relatives, who have family members na may family members na relatives na SSS pensioner, retiree pensioner, please do advise them. Walang SSS na empleyado ang mag-house to house at magre-recruit. Mhm. Wala tayo niyan. Ito pong mga lalaki po, ma'am, nagpapakilala na taga-SSS. Nagpakilala sila na taga-SSS Wow. sila. Mhm. Yes. At first Action Boy, meron pa yung the first, kasi marami na tayong report. Meron pa doong nagre-recruit. Sabi nila, kami yung taga-SSS, naghahanap kami ng mga SSS members who are pensioners, retiree pensioners, because President Duterte is giving 20,000 to all SSS pensioners. Wow. Pagpunta doon, loan pala yung pinirmahan nila. Okay. So, ibig sabihin po, pinapaniwala nila yung mga pensioners na merong 20,000 from President Duterte. Tapos pinapifill up nila ng form. Yung mga pensioners naman, without knowing na ito palang form is loan, pensioners loan application. Oo. Yes. Kawawa naman yung mga retirees natin. Kawawa talaga Action Boy. At ito namang mga pensionado natin, Action Boy, pag pumasok na sila sa opisina, hindi talaga namin hinahayaan. Hindi namin pinabayaan na yung pinirmahan nila talagang maintindihan nila ano yung pinipirmahan nila. And it is a loan, and they need to pay the amortization, and that they should not divulge any information, nor hindi talaga nila ibibigay yung kanilang cash card. Hindi namin yan, talagang sineseminar namin yan sa loob, Action Boy. At saka, ang ano lang nila is takot sila. That is why, when they are brought home on the same day, the following day, magrereklamo na sila sa kanilang barangay captain at sinasamahan sila sa barangay captain sa opisina. Pero the fact is, bago sila magreklamo, yung cash card nila nandun na sa mga scammers. Yes po, Action Boy. At hindi na makikita yung mga scammers. Yes, hindi ka nila kilala. Oo nga. Alam mo na itong mga they are already senior citizens. Madaling maloko, Action Boy. Correct. Oo. So, ito ang dahilan why we are going out on air. We are so happy that we are invited sa Action Radio po, especially sa Action Firing Line. Kasi firing line, ipa-fire natin ang linya dito sa mga fixers. Yes. Ayaw nating hayaan sila na mabiktima pa ang other SSS pensioners natin. Action Boy. Sige po, ma'am, at tutulungan po namin kayo na at least may paalam natin sa ating mga pensioners. Kawawa po naman itong mga pensioners natin, no? At least mapailam, alam natin sa kanila na merong mga ganitong scheme yung mga scammers at dapat maging careful sila in dealing with this kind of people, ma'am po. Yes, Action Boy. Yun talaga, sana maintindihan talaga ng ating mga retiree pensioners. They do not need to approach anyone.
all they need to do is just to go to SSS office. Meron silang rason, Action Boy. Dahil mataas yung linya, maraming tao. They don't need to fall in line. All they need to do is just to get hold of our numbers. Kasi lahat ng mga SSS offices, Action Boy, meron kaming na-post na notice sa labas yung aming hotline numbers. Opo. Magtatawag muna sila doon. Doon nila ibuhos lahat ng mga pamangkot nila. Ano man yung ipamangkot nila sa ang mga SSS pensioners natin, ipamangkot nila tungkol dito sa loan. Lahat. Tanungin nila doon sa hotline. At appointment namin sila. By the time nga naka-appointment sila, wala nang pila. Ipakita lang nila yung appointment nila, diretso na sila sa loob. At sila mismo ang bibigyan namin ng instruction and everything. All the instructions are given straight to the pensioners po. Okay po. So, ibig po sabihin po, ma'am, lahat po ng mga transactions with SSS are done through by appointment. By appointment po, ma'am. Hindi pwedeng pupunta lang kami doon, may kailangan kami, so we have to have an appointment. Yes, that is our way of accommodating Action Boy because nga of the pandemic. Okay. Kasi we only need to accommodate this number. Alam mo naman, jump pack palagi kami. Noon, sa the very first few months during the pandemic, palaging may police dyan sa gate namin. Opo. Palagi kaming sinisita. Pinatawag kami ni Governor, yung provincial IATF, because ang daming tao namin, we need to implement social distancing. So, in-educate namin ang mga tao, and the strategy that we have thought of is appointment system. Kasi alam namin ilan yung ina-expect namin. But for senior citizens, Action Boy, we do consider. Kasi may mga edad na sila and we really have to accommodate them para makauwi sila kaagad. Opo. Sige, from time to time po, ma'am, i-announce mo namin dito yung mga itong information na ito para sa ating mga retiree pensioners po, ma'am, no? Ma'am, may iba po ako, ma'am. Aside from this pensioners loan program, itong panahon ng pandemic, meron po ba tayong assistance sa mga naging positive po ng COVID-19? Yes, Action Boy. Ito, yes ang answer ko, but the one who are eligible for our sickness benefit are just those actively paying. Okay. Example, ikaw, Action Boy, you are still actively working and you are actively remitting your SSS contributions. If you are eligible, if you have the qualifying contribution, you can avail of the sickness benefit, wherein SSS grants sickness benefit for those days that you are on quarantine and you were not able to go to work because of you got positive sa COVID. Merong assistance doon through sick leave benefit po. Okay. Meron tayo. Meron pala. Sana hindi ako maka-avail niyan. Yun na nga. Who would want to be infected? But for all those unfortunate na infect sila and they were stuck at home or they were placed in the isolation centers, just ask your employer representative, your HR, human resource, or your admin officers ask regarding the sickness benefit of actively paying SSS members. Opo. Even if self-employed Action Boy, meron din kaming benepisyo as long as meron siya lang qualifying contributions po. Opo. Ito pong mga COVID positive dahil po hindi sila nakapagtrabaho, na quarantine sila. How about po may yung mga close contact lang, naka-quarantine din po sila eh. Can they avail of that benefit? I'm sorry, Action Boy, but we do give the sickness benefit to those who can present the certification or the swab test result, certification from the quarantine facility
for the swab test, positive swab test result po, Mhm. Action Boy. Okay. Kasi it's a sick leave benefit because you have been infected by the virus. Aha. So kung close contact ka, kahit naka-quarantine ka, you cannot avail of this. Yes, I'm sorry to tell that. Yes, Action Boy. Yung positive only. Mhm. And upon application for the sickness benefit po, ma'am, gaano katagal po bago ma-release yung yung benefit? Okay, that's a very good question because we have some good news for our SSS members who are covered members. Who are these SSS members na covered? Ito sila yung may mga employers. Mhm. For SSS members with employers, we call them covered members. And the processing time now for the reimbursement is cut short because all reimbursements of sickness benefits are already paid to the employers through online. Mhm. Madali na talaga ngayon, Action Boy. Hindi na yung kukunin pa nila yung kanilang sickness notification if approved ba. Ilang days lang ang na-approve, dadalhin nila sa kanyang employer, gagawa sila ng sickness reimbursement, tapos isasubmit na naman sa employer doon sa SSS para i-process yung reimbursement. Hindi na yan ngayon. Everything is already done online po. Mhm. So that's good news, no? That's good news. That's good news talaga. Meron na tayong next time, Action Boy, if you will still invite us, we will talk about online services. Dahil it's sometimes sometimes other members will say hindi nila gusto yon, hindi sila marunong. But we have to accept the fact that we are already in the new normal. Mhm. And that the new normal brings us the advancement of technology. Mhm. And SSS also has to go with the time. Mhm. Because na almost all of us may mga restrictions na talaga sa ating movement. So right at our doorstep, we can already transact sa SSS using online services. Mhm. So it's interesting also, Action Boy, next time po. Sige, we will find time to have you again. Alam ko maraming interesado dito. Alam mo naman, ang daming Yes, members, Action Boy. SSS members natin. But hindi kayo sige ma'am, I'll try to get in touch with you and we'll try to plan out kung paano natin magawa na at least maging regular yung service natin sa ating mga members through radio, no? At least Yes. malalaman nila dito, hindi naman lahat kasi alam yung mga benefits, yung mga proseso ng SSS, so we might as well inform them through radio. Mm-mm. Yes po, that's what we need. Sige lang, Action Boy, you have the number of our Senior Communications Analyst for the Visayas Western Division. She is Miss Cherise Avila. Mhm. She will be coordinating with your office. I will tell her to coordinate with you, Action Boy. Sige, please po, ma'am. And if you can also provide me, PM to me, her number, para at least we can get in touch tungkol po dito, ma'am, no? Yes, Ma'am, meron pong isang nag-message dito. I don't know what does he mean. Sabi niya, regarding sa second tranche na 1K, I don't know, anong ibig sabihin ng... ano po yes, yun? yes. Mm-mm. Alam mo naman, di ba yung 1,000 increase nila, nabigay na yung first tranche. Mhm. Tapos, marami talagang nagtatanong doon sa second tranche. Mhm. I'm very sorry. I do not have any updates on that. Mhm. Abangan lang natin kasi alam naman natin lahat, whatever is the benefit that SSS will give outside doon sa 7 benefits na mandated by law, yung mga additional na mga ganyan, it is always coming and approved by the Commission. Mhm. And Okay. the President of the Philippines will also have a say on that. Mhm. So, abangan na lang natin. Wala talaga ako pang alam Mhm. tungkol dyan ngayon. Ito po, ano po ito, ma'am? Increase sa pension?
Oo, yun ang inaabangan. okay. Inaabangan nila. Di ba sabi, my first tranche, my second tranche. Ganun, Action Boy. Hindi pa natin alam. Sana nga. But hindi natin, wala akong masasabi as of now. Kasi nga, pandemic, alam naman natin, maraming gastusin at saka maraming benepisyo ang naibigay ng SSS, kagaya dito yung unemployment benefit, yung SBWS natin, yung ano natin, yung sa SBWS natin, yung sa peak ng pandemic, binibigay doon yung small scale, yung sa business na wala ng trabaho, yung mga business natin na small scale na maraming mga empleyado na naapektahan and that hindi na sila nakapagsweldo dahil naapektahan yung kanilang business. Binigay yung SBWS noon sometime March, April, May of 2020. Gastos din natin yon. Followed by the unemployment benefit, followed by the increase in the maternity benefit, at meron pa tayong maraming additional ngayon na mga sickness benefits due to COVID. Yun muna ang tinitingnan ngayon sa ating SSS Action Boy. Sige. Ma'am, would you know, dahil dito po sa pandemic, would you know if meron po kang possibility na magkaroon po ng mga condonation program, yung SSS, sa mga sa mga loans, ganun po? Okay, that's a good question. Action Boy. Abangan natin ano yung mga programa ni SSS because alam mo, we are just mere employees. Even if I am an officer, we are dependent on whatever new programs that the Social Security Commission will approve. And you have the point. Tingnan lang natin because on the other hand, Action Boy, SSS has been very lenient ngayon doon sa ating pag-charge ng ating mga penalties. Example sa contribution. In fact, hanggang ngayon, meron pa tayong extension of the payment, di ba? Wala tayong late payment because nga of the recent naman outbreak of the Delta variant. Then last year, napakataas yung period na binigay ni SSS na walang penalty, even if late payment because of the pandemic, hindi nagbibigay ng penalty ang SSS. So walang penalty. So yun ang mga adjustments na ginawa ni SSS. Tingnan na lang natin, Action Boy, if mayroon pang mga other programs na ipalabas ni SSS na favorable doon sa ating mga members, especially yung sinasabi mo na co-donation. Hintayin na lang natin. Wala pa kaming naririnig, wala pa kaming balita. Tignan lang natin. Baka maisipan din. Pero yun lang i-consider natin. Marami nang naibigay si SSS. Lenient na masyado si SSS sa collection because nga walang mga delinquencies na because of the pandemic. But late, walang penalty. Ma'am, last question ko na lang po. Regarding dito sa sickness benefit po for COVID positive members, kasi po hindi lahat alam na merong programang ganito. Kung last year pa po nag-positive, can they still apply for that sickness benefit? Okay. Action Boy, ang ating may prescription period tayo sa filing sa atong sickness benefit. When a member is admitted, ang prescriptive period of filing natin is from the time the member was discharged, 1 year. 1 year. Filing natin. 1 year ang filing. But nevertheless, Action Boy, I will still advise all those members to immediately ask their HR, ask their admin officers, ask their employer representative regarding the matter so that immediately maklarify yan doon sa aming opisina by the
administrative officers by the employer representative. Opo. So, immediate means baka makahabol pa tayo. Baka Opo. makahabol tayo. Opo, naitanong ko lang po kasi may kilala pa ako na nag-positive last year. I think she was not able to avail of that benefit, no? Last year pa, I think, mga ganito. Mabuti po sinabi siya immediately dahil pagkakaalam ko, pagkakatanda ko, September din po nag-positive. Yes, Action Boy. Baka pwede pa kasi it's 1 year from the time of discharge. Time of discharge, ha? Hindi sa time of Yes, admission. Oo. Hindi sa time, basta admitted. Admitted, yes. Time from the discharge. So please, Action Boy, meron ding nagtatanong sa akin, merong tumatawag regarding dito. Sabi ko, immediate, asap talaga. Baka makahabol pa tayo. Opo, at least that's a good information from you, ma'am. No? Sige Yes, po. Action. Ma'am, thank you sa time. Ano po, I'll just would like to remind you na padala mo na ako ng number ng Yes po. Sure. ni Miss Avila po 'yon? Miss Charis Avila. She will be texting you. I will tell her now. Then she will text you. Maybe you can already receive her message after the program. In fact, she is now listening sa interview natin. And she is now listening Action Radio Firing Line. Opo. Maraming salamat po, ma'am, and stay Thank you safe so po. much. Stay safe po. Thank you very much. Thank you so much, Action Boy. Thank you, Action Firing Line. Thank you, Action Radio, for inviting us. Till next time po. Keep safe, everyone, especially to our SSS members and to our SSS employees. Good evening. Sige, good evening po, no? Si Ma'am Lilani Benidian, ang Vice President for Visayas, ang SSS, no? Dari man sa Bacolod, of course, under ini sa iya, no? Being the concurrent head sang Visayas West Division, Panay, no? And of course Bacolod City, SSS Bacolod City, no? So suliton ko lang, dutay lang para ma-emphasize ko gid bala sa mga pensyonado naton, ha? May nagapanglibot subong base magkadto bala sa inyo kamag sila nga may gipanghatag ang presidente nga tag 20 mil sa mga pensyonado. Dali bla po di sa akon lakat na to sa SSS. Tapos ma-fill up ka to forms, way kakabalo ina gali application na para sa Pensioners Loan Programs ang SSS. Loan inagali sa mga pensyonado nga bayaran nyo na siya. Basi pa fill up sa inyo, pag fill up nyo, pag submit nyo to, tagaan ka muna sa papel sa SSS kung pila ang ma-avail ninyo, ihatag nyo da sa mga scammers na, tagaan ka mo 20 mil, gali ang kuluwaon nyo 32 mil. Tagaan nyo ka mo 20 mil, kuwaon nyo ang inyo cash card, hasta ang mga PIN number nyo da, kaluluoy gid kamuya, no? Mga pensyonado. Andam gid kita sa sining mga scammer, sining mga manugtunto ni nga ang mga tigulang man, ang mga senior citizens man, amo man ang ilang nga biktima. Ting iban nga senior citizens nga daan post mo lang ya kung sa masakit nga tinaga pa post intuon bla, mainto nila sagad pa ni sila nga daan mo, pakilala sila taga SSS sila. So mga pensyonado, andam gid kamo, ha? Andam gid kamo sa sining mga ginahimo sang sining mga manugtunto bla. Ang scammers manugtunto na. Nawag sila. Andam gid kamo. May loan nga ginahatag ang SSS sa mga pensyonado, hindi kamo magpatunto sa nagapakilala na nga mga kuno taga SSS. Manuginto na sila, manuginto na sila. Tagaan ka mo 20 mil kay kuno halin kay Presidente Duterte, wala iya sang ginapangatag si Presidente Duterte nga tag 20 mil sa mga pensyonado naton nga mga retirees, wala sang 20 mil ginatag si Presidente Duterte. Ang ara yang gina-offer sa SSS, loan nyo na sa inyo nga pensyon, bayran nyo na. So hindi gid magpainto sa mga scammers, hindi gid magpainto mga senior citizens. Magabalik kita sa atong dugang pagpangalagad diri sa Action Firing Line. Pagkarapos lang sang dugang naton diri nga mga pahibalo.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the siyudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely or salin sa muna ang mga tao
rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagilo, no? Nga ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati
sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na gina pagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini preparar dira ang may mga cellphone program. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Mayong gabi dira kay Rona Rihida Trava kag kay Tatay Teddy Rihida no sa may Valladolid. Sa kay Dance Liboon ni Menyo, happy listening na ko sa ni Menyo ka family. Sa kay Miss Jenky Di Alagdon, mayong gabi dira sa imo of course mayong gabi sa kay Beboy Villasor kay sa tanan nga miyembro sang EFC Energy Funds Club no. Jeffrey Arcoyo kag kay Grego Steniani Puertas dira sa Hay Point sa Queensland, Australia. Mayong gabi dira sa inyo, no? Sa kay Bobby Munoz, Ray Baryoga, kag kay Jose Marie Barrera. Din ko no gali nagkadto si Action Brian. Sige lang aran na siya in due time, no? George Gargasiran, Diding Alojamiento kay Joanne Mill. Sige kay may pamangkot di siya galing kay way na si Mama Benedian sa aton. Anyway, try nato na nga from time to time makapakig-angot kita sa SSS para sa inyo mga pamangkot, no? Kaya ang pamangkot niya kung ang pensioner kuno yan nagpositibo may ara man nga sickness benefit, try nato niya pamangkot with SSS. Sige salamat gid for your mga questions ninyo. We will try nga ang SSS maging kaupod naton from time to time para sa inyo nga mga queries, mga pamangkot ninyo, especially regarding sa mga benepisyo nga inyo ma-avail alin sa Social Security Service. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Nagapanghalawhaw ko nibla sa balita niyo. Ining mga opisyal sa Pharmaceutical Corporation ngagin bakla naton bala sa mga face shield kag face mask. Nga pa idalom karon sa investigasyon sa Senado bangod daw kamahal gid singin pamakal, no? Nga overpriced gid ginakabi nga overpriced. Balo ka mo mga kaaksyon ariho, sa pagsugod gid sa pandemic, may isa ka negosyante nga Pinoy,
negosyante nga Pinoy nga ginretool niya ang iya bala nga mga equipment, gingastuhan niya mga 200 milyones para nga makaproduce siya sang face mask. Nagkontrata siya sa gobyerno nga masupply sang face mask. Pinoy ni siya nga negosyante. So nakakuha siya sa kontrata nga 25 million bala ka face mask nga ang okon face shield face shield gali no, face shield. Nakakontrata siya sa gobyerno nga mga supply sang face shield. Ang presyo sa to tag 12.50 ang iyang kontrata. So nakadeliver siya 25 million. After na-deliver niya ang 25 million, ginpauntat siya sang kwan, sang gobyerno, wala nang kontrata sa gobyerno. Amo to tani nami to kay man magluwas nga Pinoy pa siya, but silingon ang iya matrabante mga Pilipino maka-benepisyo sa trabaho ang mga Pilipino nga nagaobra sa iya Pero sa gobyerno niya, hindi na kami, diri kami sa Pharmaceutical Corporation. Ito daw patigayon ni Michael Yang bla. Nya diri kami sa Pharmali, diri na kami makontrata ho. Abi ninyo pilang kontrata? Do tag 22 ya ang presyo. Why na ta nagkontrata sa Pilipino nga negosyante nga 12.50? Diri kita iya nagkontrata sa Chinese Corporation, nga muning Pharmaceutical Corporation. Chinese niya. Ti ang nag-obra diya mga incheck. Tag 22 siya yung bakal natin. No, hindi tayo sang 12.50 nga iya sang Pinoy. Dito tayo sa tag 22 sa nga iya sang incheck. Tiya muna siya ka kuan bala? Ka klase nga transaksyon ito, kabalasubas nga klase transaksyon nga nagbakal kita yung mas mahal, iya pa yung incheck nga negosyante. Tiyo, pangalawhaw kung isang sang balita bla nga ining mga executive, mga opisyal sang Pharmaceutical Corporation, way pa yung isang tuig nga nakakontrata sa gobyerno, ay nagbinakal sila islakyan nga mga puwerte. Puwerte ang mas lakyan, di lahog. 2020 sila nagkontrata. 2021 niya binakal sila lakyan yan yung mga opisyal sang Pharmaceutical Corporation. Para yun ang example. Mandatukiban ni Senator Richard Gordon mo in the course of the investigation sang sining kontrata sang gobyerno with Pharmaceutical Corporation na siling ni Secretary Senator Gordon may record siya alin mismo sa LTO. For example, ining corporate secretary sang Pharmali nga si Mohit Dargani nagbakal iya Porsche 911 Turbo S. Abi nyo pilang presyo? 8.5 million pesos. Purte. No, ako gani, halos sa lason ko kabakal sang 0.5 lang. 8.5 million pesos. Ining bakal nga Porsche 911 Turbo S. Ang presidente sang Pharmali nga si Twinkle Dangani, nagbakal iya Lamborghini Euros. Pilang presyo? 13 milyones pesos. Sus. Purte. 13 million pesos Lamborghini. Ang direktor niya si Lincoln Ong bala, ining si Lincoln Ong amon din naka-attend sang hearing sang Senado, sang Senate Blue Ribbon Committee. Ang bakal niya simple lang Lexus lang ako na kay direktor mo lang kuya mo. Lexus RCF 5.9 million pesos. Kag Porsche Cayenne VR6 6.35 to 8.85 million pesos ang presyo. Kag Porsche Carrera 4S 13.5 million pesos. Amo na ya ang presyo sa masalakyan nga ilagin pabakal. Dako gid guro ganansya. Ang problema ta subong sa Senate investigation, sa Senate Blue Ribbon Committee nga investigation, hinambalan ni Presidente Duterte ang iya mga cabinet secretaries niya kung inimbitaron ka mo dira,
kuha kamo clearance sa akon, di kamo naka-attend. Ang tanan nga mga cabinet secretaries, hindi mag-attend. Not unless may clearance halin sa presidente. Away naman ini kay man balok kamo. May ara nga Supreme Court ruling mo. Atong executive order lang in-issue man sa una ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo in the course of the investigation man sa Senate Blue Ribbon Committee nga ang tanan nga mga government officials makuha man clearance kung nagambal ng Supreme Court. Hindi na pwede. Hindi pwede. Basta ang investigation is in aid of legislation. Okay lang na yan sa question hour. Pwede. Pwede yung mapunggan sa executive ang pag-attend sa question hour sa Senado. But, kung hearing gani, in aid of legislation, may ruling na ng Supreme Court. You cannot prevent sa mga government officials nga ginaimbitar sa Senate Blue Ribbon Committee basta in aid of legislation. So, kung naman ini siya, legal battle naman ini between the executive and the legislative Senate Blue Ribbon Committee in particular. No? Ang ako lang dira nga, kung wala man lang sige natago, nga nadlokaw, mag-attend, nga punggan. Kung wala siyang ginatago, nga hadlok magsabat sa mga pamangkot, investigasyon na damo in aid of legislation. So kung wala ginatago, kung wala siyang anomalya, wala siyang diferensya, nga hadlok magsabat, nga hadlok mag-attend sa sining investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Bahala na kung ka-grandstanding ang mga senador. Basta the fact is, ang Pilipino may diretso to know the truth. Nga may diretso ang Pilipino nga ang mga transaksyon sa gobyerno mangin transparent kag hindi disadvantageous sa mga Pilipino in general. Mula lang aton da. So, whatever the reasons of the senators, personal reasons like ginapasibangon ni Presidente Duterte sila nga grandstanding, bahala na kung grandstanding ang mga senador. Basta, ining investigasyon dapat mapagwa sang kamatuuran kung bala mayara ginman sang korupsyon sa sining transaksyon sang gobyerno with formerly Pharmaceutical Corporation. Objective, balanced discussion, fearless comment. Kita nga mga Pilipino, ordinaryo nga Pilipino must be vigilant. Kita ma-decide sini. Kita ang magbantay sini. May eleksyon nga plabuton, bantayan tani. Ang mga involved dira sa korupsyon dapat pang tagpasun na sila. Kita nga mga Pilipino, ordinaryo nga Pilipino should be the one to decide. May poder kita magdesider sini. May eleksyon nga plabuton. We have the power to decide kung bala ini sila naghimo korupsyon. Hindi naghimo sang korupsyon. Ibalik nato na sila. Ibutang na naton sila sa posisyon. Kita ina ang madesider mga ordinaryo nga Pilipino. With that, mga ka-aksyon, salamat sa inyo pupod sa aton diri sa Action Firing Line. Sa nagapamangkot parte kay Action Brian na in due time ara gina siya. Ara gina magabalik si Action Brian magapakalagad sa inyo sa Action Firing Line. Sa kala ni Action Brian Morden ang lagad, Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action